Siganyo, magandang araw. Dumating na si Mayor Vico Sotto dito sa Valle Verde 5 para sa kanyang pagboto. Kanina naman ay bumoto si Vice Mayor Dolo Churrusque Jr. kasama ang kanyang pamilya sa Bagong Ilog Elementary School. At ito, ang Valle Verde 5 ay kasama sa Barangay Ugong. Isang oras bago matapos ang botohan ay nandito na nga si Mayor Vico Sotto sa Valle Verde 5 upang mag-cast ng kanyang vote. Nakita kanina ang kanyang pagdating at nandito din ang City Administrator na si Jeron Manzanero. Ang Valle Verde 5 ay bahagi ng Barangay Ugong. Nabatid na dito sa Valle Verde 5 Basketball Covered Court ay dito din bumuboto ang mga residente mula sa Valle Verde 4 at Valle 6. Pwede daw po. Ay, kamusta? Good afternoon, Mayor. Pwede pong makita sa amin. Kamusta yung voting experience niyo? Okay naman, kitang-kita nyo. Wala naman masyadong pila dito. Pero sa ibang lugar, may mga maayos naman generally ang barangay and SK elections natin sa Pasig. Wala namang major incidents so far at sana hanggang mamayang bilangan, hanggang proklamasyon ay wala nang aberya o problema. We've noticed na 1 hour before yung closing 8 p.m. kayo po bumoto. Bakit po ngayong oras po kayo bumoto? Para wala nang pila. Kahit naman nung national and local elections noong 2022. Mga gantong oras din yata ako na pumila at bumoto, hindi ako nagkakamali. Kasi nagmo-monitoring din kami. So sayang yung oras kung nasa pila ako. So ang ginagawa ko, mas late, usually by history. Historically, konti lang yung pila pag gantong oras. At least dito. Mayor, message na lang yes, po yung PSK. Oo, vote wisely sa mga hindi pa nakakaboto, hindi pa huli ang lahat. May ilang oras na ba? may oras pa tayo para bumoto. So mas konti ang pila sa hapon kaysa sa umaga. So ito na yung tamang oras para bumoto kung hindi pa tayo lumalabas. In advance, Mayor, can we ask for a message sa mananalong kandidato at sa mga matatalo? Sa mga matatalo, maging good sport tayo, tanggapin natin, alam naman natin na yun yung tamang resulta, mag-concede tayo, suportahan natin kung sino yung mananalo, makipagtrabaho tayo sa lahat ng mga mananalo, suportahan natin yung mga incoming barangay officials natin, SK officials, sa dulo, isa lang naman yung nagsisilbihan natin. Sa mga mananalo, do your best in this coming term. Maiksi lang yung term, but do your best, serve with integrity. The local government, the city government will be there to support you. Yeah. Mayor Vico, payo nyo, no? Kasi yung, alam ko kayo naka-experience nyo ng medyo masalimutan transition. So, Di may naman. matatalo, merong mananalo. Paano po yun sa mga barangay ko? Well, kami tutulong kami kasama ng DILG para maging maayos yung transition. Historically, may mga ibang transition na medyo rough, sabihin na natin. Ang isang babantayan natin yung inventaryo ng barangay. Diba? Lumang kwento na lumang tugtugin na yung pag natalo yung kapitan, mapalit ng administrasyon, lahat ng gamit sinasama palabas.
So hindi natin papayagan na mangyari yun. Actually, sa incoming term na to, no, sa bagong term, yan ang isa sa paghihigpitan natin, yung inventaryo. Dahil ngayon po, itong set of barangay, yung outgoing, naabutan ko lang sila kasi 2018 sila naupo, ako 2019. Ang isa sa medyo late na in the term, yung inventaryo, tinitingnan natin paano ayusin yung sa barangay. Kasi nakikita natin, karamihan ng barangay, hindi maayos ang inventaryo. Ultimo, silya, mesa, hindi siya nakarecord ng maayos. So ang tendency talaga, and again, this is historically true, yung mga palabas, sasabihin nila, personal ko yung gamit. Alam naman natin, di ba? Hindi naman siguro totoo yun. So ngayon, medyo babantayan talaga natin yung mga transition. And then with the new term, yan ang isa sa paghihigpitan talaga natin. Kasama ng DILG, dapat pagpasok ng mga bagong kapitan, mag-inventaryo sila ng maayos. No? Babantayan natin yan. Okay. Thank you, Mayor. Thank you. Thank you. Siguro pa, ano na lang, picture na lang. Yung ganun. Thank you. Thank you. At yan ang naging panayam natin kay Mayor Vico Sotto. Ayon sa kanya, tutulong sila sa magiging transisyon ng mga barangay at paghihigpitan sa tulong na rin ng DILG upang maisaayos ang magiging inventaryo para sa mga darating na bagong mauupong mga barangay officials. Mas pinili di umano ni Mayor Vico na bumoto ngayong hapon, 1 oras bago matapos ang botohan, para yung nakalaang oras niya sa buong araw ay mag-monitor dito sa BSKE at mas konti nga daw ang tao na bumoboto sa ganitong oras. Maliban pa dyan, inanyayahan ni Mayor Vico ang ilan pang mga botante na humabol, kaya pang humabol para mag-cast ng inyong mga boto. Yan na muna ang ating ihahatid na balita sa mga oras na ito. Gaya ng sinabi ni Mayor Vico dito sa Valle Verde 5, Barangay Ugong, smooth naman, mabilis ang proseso ng botohan. Mula dito sa Barangay Ugong, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.